Nakakagulat na pag-amin ni Barbie Forteza sa pelikula, hindi nakapagsalita ang mga tagahanga. Ito na ba ang pinakamatapang na nakita ng mga tagahanga ni Barbie Forteza? Isipin mong naririnig mo si Barbie Forteza na nagsasabing gusto niyang magpakasal sa Las Vegas. Dahil may diborsyo doon. Tapos isipin mo na may hindi inaasahang linya siya sa kanyang asawa sa pelikula. Kapal ng mukha mo. Niwala kang ebis. Ang nakakagulat na bahagi. Wala nga sa script ang linyang iyon. Bakit bigla itong sinabi ni Barbie? Ano ang reaksyon ni Khalil Ramos? Bakit pati ang mga magulang ni Barbie ay nag-alangan sa isa sa mga lokasyon ng pelikula? At bakit sinasabi ng lahat na ito ang pinakamatapang na bersyon ni Barbie Forteza? Abangan hanggang dulo dahil isiniwalat din ni Barbie ang tunay na dahilan kung bakit niya agad tinanggap ang pelikulang ito at maaaring ganap nitong baguhin kung paano nakikita ng mga tagahanga ang kanyang karera. Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa Star Pulse. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update mula sa showbiz sa Pilipinas. Ang kwento ngayon ay tungkol sa paparating na pelikula ni Barbie Forteza na Saving Cherry, isang pelikulang nangunguna na sa mga balita bago pa man ito ipalabas sa mga sinehan. Mula sa mga hindi inaasahang adlib, hanggang sa mga matatapang na pahayag, hanggang sa mga emosyonal na revelasyon. Napagsasabi na ni Barbie ang lahat. Talakayin natin ang lahat ng nangyari. Yan ni adlib ni nagnanakaw ng spotlight. Sa isang media conference na ginanap sa Gateway Cineplex sa Cubao, isiniwalat ni Barbie ang isang bagay na agad na nagpatawa sa lahat. Isa sa mga pinaka-nakakatawa at pinaka-hindi malilimutang linya sa trailer. Kapal ng mukha mo. Niwala kang ebis. Ay hindi kailanman bahagi ng orihinal na screenplay. Inamin mismo ni Barbie na ginawa-gawa niya ito habang nag-film. Ayon sa kanya, naramdaman niya na ang emosyonal na komprontasyon ay nangangailangan ng isang huling punchline. Ipinaliwanag niya na ang eksena ay napakabigat na sa emosyonal na aspeto. Dahil pinaghalo ng Saving Cherry ang drama at komedya, gusto niyang huminga at tumawa ang mga manonood bago matapos ang eksena. Ang iniisip niya, kung ang isang tao ay may katapangan na mandaya, at hindi rin naman perpekto, kung gayon ang linyang iyon ay akmang-akma sa emosyon ni Cherry. Pabiro na ipinaliwanag ni Barbie na ang nakatagong iniisip ng kanyang karakter ay ang pagtatanong. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mandaya kung hindi ka naman perpekto? Sumabog sa tawanan ang buong silid. Reaksyon na Khalil Ramos. Siyempre. Agad na tumingin ang lahat kay Khalil Ramos. Tutal. Siya ang nakatanggap ng nakakatawang insulto ni Barbie. Na-offend ba siya? Hindi naman. Tumawa lang si Khalil kasama ang lahat. Nilinaw pa ni Barbie pagkatapos na may abs ang isang tao o wala. Ang pandaraya ay hindi kailanman katanggap-tanggap. Ang biro ay hindi talaga tungkol sa hitsura. Ito ay simpleng pagpapahayag lamang ni Cherry ng kanyang galit sa pinakanakakatawang paraan. Kinumpirma rin ni Mikey Quintos na walang anumang issue sa kusang linya ni Barbie. Sinabi ni Barbie na iminungkahi lang niya ito habang nag-film. Hindi rin siya sigurado kung itutuloy ito ng mga direktor. Mabuti na lang. Nagustuhan nila ito ng husto kaya isinama nila ito sa huling bahagi. Minsan, hindi nasusulat ang pinakamagagandang sandali sa pelikula. Nalilikha ang mga ito ng natural sa set. Yan amin ay kasal na pinag-usapan ng lahat. Nang akala ng mga tagahanga ay hindi na sila maaaring sorpresahin pa ni Barbie. Isa pang hindi inaasahang pag-amin ang dumating. Nang tanungin tungkol sa kanyang pangarap na kasal. Ngumiti si Barbie bago sumagot. Gusto kong magpakasal sa Vegas. Sa Vera Wang. Para maghiwalay. Agad na tumawa ang mga manonood. Seryoso ba siya? Nagbibiro lang ba siya? O klasikong katatawanan ni Barbie? Ano man ang dahilan. Ang pahayag ay agad na naging isa sa mga pinakamalaking pinag-usapan sa buong media conference. Mabilis na ibinahagi ng mga tagahanga ang quote sa social media. Iyan is pinakamatapang ni Barbie bago. Marahil ang pinakamalaking revelasyon ay hindi ang mga biro. Ang pag-amin ni Barbie na halos lahat ng ginawa niya sa Saving Cherry. Hindi niya kailanman magagawa sa telebisyon.
Ayon sa Kapuso Primetime Princess, ang proyektong ito ay nagbigay daan sa kanya upang tuklasin ang isang kakaibang aspeto ng pag-arte. Isa na hindi pa nakikita ng mga manonood noon. Ibinahagi pa niya na ang isa sa mga lokasyon ng kanilang pag-film ay hindi inaprubahan ng kanyang ama. Nang malaman ng kanyang ama kung saan sila magsushooting, agad ang kanyang reaksyon. Sinabi lang niya, "Hindi." Tumawa si Barbie habang inaalala ang sandaling iyon. Bagamat may mga alalahanin ang kanyang mga magulang, nagpahayag din sila ng pananabik na sa wakas ay mapanood ang natapos na pelikula. Pagkatapos ng lahat, ipakikilala nito sa mga manonood ang isang kakaibang Barbie Forteza. Kung bakit agad ginili Barbie? Nakakatuwa. Hindi nag-atubili si Barbie nang ialok sa kanya ng Regal Entertainment ang proyekto. Tinanggap niya agad. Pero bakit? Ayon kay Barbie, ang paraan ng paglalahad ng pelikula ng mga producer ay lubos na humanga sa kanya. Naalala niya ang pag-imbita sa kanya sa opisina ng Regal noong Pebrero 2025. Tinatrato siya ng buong team ng may matinding respeto. Iyon pa lang ay nakakumbinsi na siya. Ipinaliwanag niya na kapag naniniwala ang mga tao sa iyo, nirerespeto ka, at tunay na gusto kang maging bahagi ng isang espesyal na bagay, mahirap tumanggi. Mas nakakapanabik pa ang material mismo ay hindi katulad ng anumang nagawa niya. Nakakita siya ng pagkakataong hamunin ang sarili bilang isang aktres. At sinunggaban niya ito. Iyan nakagulat din ay mensahe na Gabby Garcia. Bago opisyal na magsimula ang paggawa ng pelikula, kinausap ni Barbie si Gabby Garcia. Tutal, makikipagtrabaho siya ng malapit sa totoong kasintahan ni Gabby, si Khalil Ramos. Nagulat si Barbie sa tugon ni Gabby. Sa halip na mag-atubiling, nagpahayag ng pananabik si Gabby. Iniulat na sinabi niya kay Barbie na nagulat siya na tinanggap niya ang kakaibang papel. Ngunit labis siyang nasasabik na makita ng lahat ang kanyang pagbabago. Ang mensaheng iyon ay nagbigay kay Barbie ng higit na kumpiyansa. Alam niyang sa wakas ay masasaksihan ng mga manonood ang isang bahagi niya na hindi pa nila naranasan noon. Gusto rin na Barbie na makita ng manonood diyan halaga ng kanilang pera. Isa pang nakakaantig na sandali ang dumating ng direktang magsalita si Barbie tungkol sa mga manonood ng pelikula. Kinilala niya na hindi tulad ng telebisyon. Ang panonood ng pelikula ay nangangailangan ng pagbili ng tiket. Dahil gagastusin ng mga manonood ang kanilang pinaghirapan na pera. Nais niyang siguraduhing sulit ang bawat piso. Ibinuhos niya ang lahat sa pagtatanghal na ito. Hindi lamang ang pag-aliw ang kanyang layunin. Gusto niyang umalis ang mga manonood sa mga sinehan na kontento na nasaksihan nila ang isang bagay na hindi malilimutan. Bida. Bukod kina Barbie Forteza at Khalil Ramos, tampok din sa Saving Cherry ang kahanga-hangang mga artista kabilang ang Mikey Quintos, Mika Salamanca, Ye Bonifacio, Sasa Girl, Joey Marquez, Yesi Alcantara, Kokoy De Santos, at Almira Mulach. Sa lineup na ito, asahan ang maraming di malilimutang eksena, mga hindi inaasahang twist, at maraming nakakaaliw na kimika. Opisyal na nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinehan sa Pilipinas simula Setyembre 2. Isang matamis na sorpresa kay Karawan. Natapos ang media conference sa isang nakakaantig na mensahe. Dahil kaka-celebrate lang ni Barbie ng kanyang kaarawan noong Hulyo 31. Sinurpresa siya ng mga organizer ng isang birthday cake. Nagsama-sama ang lahat at umawit ng maligayang kaarawan. Pagkatapos ng lahat ng biro, ang tawanan, at ang mga kapanapanabik na revelasyon sa pelikula. Ito ang naging isa sa pinakamatamis na sandali ng kaganapan. Isang perpektong pagtatapos sa isang di malilimutang hapon. Kaya, ano sa palagay mo? Ang Saving Cherry kaya ang magiging pinakamatapang na pagganap ni Barbie Forteza sa ngayon? Ang kanyang nakakatawang adlib ba ay naging paborito mong linya? At ano ang iyong mga saloobin tungkol sa kanyang Vegas wedding joke? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba.
Sa tingin mo ba ay ikagugulat ng mga manonood ang ganap na kakaibang bersyon ng Barbie na ito kapag ipinalabas na ang pelikula? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at on ang notification bell para sa mas maraming trending na balita sa entertainment sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.